The faith, anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe, what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Magandang araw po muli sa lahat ng atin hong mga ginigiliw na taga-subaybay. Kayo po ay nanonood ng atin hong Reasons of Faith program. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na sa inyo po ay nag-aanyaya na kami po ay samahan sa amin hong second episode ng atin hong programa, Why We Believe, What We Believe. Ang tinatalakay po ng ating programa ay patungkol po sa mga ebidensya o katunayan ng atin hong pananampalataya. Bakit ba kayo naniniwala diyan sa pinapaniwalaan nyo? Yan ba'y nakabatay sa ebidensya o nakabatay sa palapalagay o mga assumptions ho natin? Tandaan ninyo, ang assumptions ay walang mga ebidensya po yan. Nakabatay lang po yan sa palapalagay ng tao o sa mga tradisyon, pasapasang paniniwala. Kaya kinakailangan ho, tiyakin natin kapag ang usapin ay pananampalataya, why we believe what we believe. Because faith without evidence is presumption. Ang pananampalataya na walang katunayan ay haka-haka o palapalagay lamang. Kinakailangan ho, tiyakin natin ang ating pananampalataya o pinaniniwalaan ay nakabatay po sa prinsipyong Thus saith the Lord. Ito po ay analytical format ng programang Reasons of Faith. Nag-analyze po tayo base sa mga available evidences ng banal na kasulatan kung ang atin bang paniniwala ay ayon po sa gustong iparating ng ating Panginoon. Kami po ay merong tinitindigan sa programang ito, pero wala po kaming pinapanigan. Kahit sino, basta wala sa katotohanan ng sinasabi, hindi po natin yan pababayaang mamayagpag ang mga doktrina na walang ebidensyang mapapatunayan sapagkat yan po ay magpapahamak ng ating mga kaluluwa. Ano ho? So, ngayon po, bago natin simulang idako ang pagtalakay sa atin pong ikalawang paksa na may kilalaman po sa interpretation of the Bible. Sa ating first episode ngayong araw na ito, tinalakay natin yung patungkol doon sa reliability ng Bible. Ngayon naman, dadako tayo sa interpretation after po na makapagtagubilin tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Niloob niyo po na ang programang Reasons of Faith ay magpatuloy sa araw na ito at ang inyong katotohanan ay maiparating nawa sa pamamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu upang kayo po ang magsalita sa pamamagitan po ng programang ito upang maiparating sa aming mga tagapanood at tagasubaybay ang mga katotohanang magdudulot ng pag-asa, pagtutumibay ng kanilang pananampalataya sa lubusang pagkakilala sa inyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Tulungan kami at patuloy na linisin sa lahat ng aming mga pagkukulang, kasalanan o anumang karumihan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming samot hiling, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa atin hong mga taga-subaybay. Pwede po kayo mag-post ng inyong mga tanong sa Reasons of Faith Facebook, sa atin pong Facebook account ng Reasons of Faith, o kahit po doon sa personal account ko na Melvin Sarmiento. Pwede po kayo mag-forward ng inyong mga paglilinaw, ng inyong pong mga katanungan at atin pong itong sasagutin. Kung mapanood nyo po ito sa oras na hindi na live, basta mag-post lamang po kayo at titiyakin natin na ang lahat ng inyong mga tinatanong ay bibigyan namin ng katugunan. Sa mga susunod po nating mga broadcast ay kukuha po kami ng mga oras sa ilang mga araw na pwede po kaming available. Sa pagkakataong ito po yung available nating oras at atin pong pipilitin na laging magkaroon tayo ng eksaktong oras or time slot ng Reasons of Faith every Sunday 9 to 12 in the morning, and kahit sa nightly pag dumating ang pagkakataong yun, gagawin po natin ito
kung loobin ng Panginoon sa bawat gabi, mga bandang alas 7 at alas 8. Pero sa kasalukuyan, doon muna tayo mag-stick sa atin nung pang-umaga na linggo na alas 9 hanggang alas 12 lamang ho. Ano ho? Okay. So yun po, ang atin nung tatalakayin ngayon mga kaibigan, gaya ng ating nabanggit, ay patungkol po dito sa interpretation ng Bible. O sa ibang salita, yung hermeneutics. Ang hermeneutics ay may kinalaman sa art and science of interpretation, yung sining at agham ng pag-unawa sa Biblia. Ang hermeneutics po ay hindi dapat lumabag sa turo ng banal na espiritu. Kaya may tinatawag tayong good hermeneutics at meron namang bad hermeneutics, yung mabuting interpretation at maling interpretation. Dalawa lang yan. Pero kinakailangan matuto tayo ng tinatawag na mga pamamaraan na hindi lumalabag sa tinatawag na laws of thinking, o sa isang salita sa logic. Logic na kontrolado ng banal na espiritu. Hindi yung logic na kung saan-saan napupunta para lamang maitaguyod ang pansariling pananaw o pansariling mga pagkaunawa sa Biblia, yung tinatawag na mga preconceived ideas. Ilayo natin yun doon. Ibatay natin mula sa mga available evidences ng Biblia. That's why ang program ay Reasons of Faith. It is always based on evidence. Ngayon, ang tanong, why is Bible interpretation important? Bakit mahalaga yung tamang pag-unawa ng banal na kasulatan? Kasi, tandaan ninyo mga kaibigan, dito po sa Bible interpretation, nagkakaroon ng problema ang maraming mga mananampalataya. O, sabihin natin mga Bible students, kasi ang nangyayari ay hindi dumadaan sa tinatawag na malawakang proseso ng interpretation. Kasi bibigyan ko po kayo ng at least kahit 3 punto lang. Yung una, yung observation. Itong literary works ng Panginoon, itong Biblia, hindi po ito basta-basta ordinaryong literatura. Ito po ay combination ng divine and human. Ito pong literature na ito ay Diyos at tao ang may akda. Ang sabi nga roon sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun ang sabi dun sa 2 talata. So, itong lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos. That's why it is divine. At ang sumulat, ginamit ng Diyos na instrumento ay ang mga tao. Human. So, it is a combination of divine and human. That's why it is a unique literature. Hindi po ito ordinary book. Unique. Pag sinabing unique, one of a kind. Iba ito, natatangi ito, ibang-iba. So, hindi po dapat natin itrato ang Biblia na katulad lamang ng mga ordinary literature like Homer or Hesiod noong 9th century BC. O kung ano bang mga literature ng mga sikat na mga tao, hindi ho ganun ang treatment ng Biblia. So, ang author ay ang banal na Espiritu, kaya tayo umaasa lagi sa tulong at kapangyarihan ng Santong Espiritu. So, dapat kontrolado ng banal na Espiritu ang laws of thinking, yung batas ng pag-iisip ng tao o logic, kontrolado ng Holy Spirit. Kaya nga ating principle sa Reasons of Faith when it comes to biblical interpretation ay yung tinatawag, mga kaibigan, na yung thus saith the Lord principle. Let the Bible interpret itself. The sola scriptura. Hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sa kanyang sarili. Sa pamamaraang yon, kontrolado tayo ng Holy Spirit, hindi lalabag sa batas ng isipan ng ordinaryong tao, at dapat ang mangibabaw ay yung sinasabi mismo sa kabuuan ng Biblia. Sa iba pang tawag, mayroong pang isang tawag, ang tota scriptura. Pag sinabing tota scriptura, the totality of the scripture. Kung mabasa mo sa isang talata, yung sinasabi patungkol sa isang particular na issue, ang magpapaliwanag doon, yung kabuuan ng Biblia. Hindi lamang sa isang talata, titingnan mo yung ibang talatang may kaugnayan sa issue hanggang sa tinatawag na larger context ng Bible.
Pag larger context or remote context, sa ibang kasulatan mo hahagilapin yung isang issue na pinag-uusapan. Hindi po na magtahi-tahi ka ng kwento. Dito kasi mahilig ang karamihan. At marami ang pumapalakpak doon sa ilang mga sikat na nagtuturo ng Biblia na idinugtong yung isang talata doon sa ibang talata. Na kung inyong susuriin, hindi magkaugnay. Ang tawag ko doon, tahi-tahing doktrina. Ha? Gawa-gawa, kwento-kwento. Pag ganun ho ang pamamaraan po natin, na idudugtong natin yung mga talatang walang kinalaman sa isyong pinag-uusapan, maliligaw po kayo. Kaya, ganon kahalaga yung Bible interpretation o yung tinatawag na good hermeneutics. Ngayon, mahalaga po sa pag-unawa ng Biblia, siyempre, yung maituro natin ito ng tama. That is why sa unang punto na observation, papasok doon yung mga tanong na what, when, where, how. Yun yung mga basic questions. Basic po yun eh. Kahit sa pagpapatawag mo ng meeting, pag-uusap sa eskwelahan o sa anumang uri ng institusyon, nandun lagi yung question. Bakit? Saan? Kailan? Yun yung mga basic mga pangunahing katanungan na dapat iangkop natin sa Bible. Bakit sinulat ito ng writer na ito? Para kanino niya isinulat? At bakit niya isinulat? Yun yung mga basic question. Yun yung observation. Pangalawa, yung dadaan ka sa matinding proseso ay yung interpretation. From observation down to interpretation. It involves a lot. Gagamit ka ng oras, proseso, hanggat maaari mahabang proseso ng pag-aaral para ma-interpret mo ang isang particular na issue. From observation, interpretation, before the third point, which is the application. Iangkop mo na at i-apply yung nabasa mo. Marami kasi ngayon ang nangyayari kaya dumating sa faulty o maling interpretation o conclusion kasi from observation, usually ang ginagawa ng marami sa Bible interpretation, from observation, pupunta agad sila sa pangatlo. Hindi dumaan sa pangalawa. Kung dumaan man, hinakbangan lang. Inangkop agad nila. Tingnan nyo yung isang example. Sabi, nabasa sa Marcos, uminom ka ng nakamamatay na inumin, hindi ka mamamatay. Humawa ka ng makamandag na ahas, hindi ka rin mamamatay. Ginawa ng iba, namatay sila. From observation, inangkop agad nila. Without even considering the context. Hindi pinag-aralan kung anong gustong iparating doon ng Panginoon. Mula sa observation, hinakbangan yung interpretation, pumunta sa application, di napahamak ang mga kaluluwa. Yun ang punto kung bakit mahalaga ang hermeneutics o Bible interpretation. Kinakailangan maintindihan muna natin yung meaning ng Biblia noon bago natin intindihin yung kanyang kahalagahan sa panahon natin ngayon, yung then and now. Ang nangyayari kasi, ini-interpret ng mga tao ang Bible sa panahon natin na hindi maaalis dyan yung mga tinatawag na sariling kultura, sariling konsepto, dahil nakapaloob yung concept natin, understanding, ang isipan, sa kulturang ginagalawan natin. Bakit hindi mo muna intindihin ang Bible nung panahong sinulat ito ng mga tao noon sa sarili nilang lengguwahe, sa sarili nilang pag-iisip, sa sarili nilang kultura. Yun po ang isa sa paraan para dumating ang tao sa tinatawag na proper interpretation ng Biblia. Uunawain mo ang banal na kasulatan, mga kaibigan, doon sa panahong sinabi ito. At hindi yung sa panahon na nakarating na sa atin yung mga translations nito. Okay? So, ganun po kahalaga ang ibig nating iparating. Ang sabi sa 2 Korinto 4:2, pansinin ninyo ang sabi ng apostol na si Pablo. Makikita ninyo sa inyong mga screen. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos. Napansin niyo po yan? Ang sabi mismo ng apostol na si Pablo sa mga taga-Korinto, hindi sila nagsisigamit na may daya ng salita ng Diyos. Sa makatuwid, kahit sa panahon ng apostol na si Pablo, may mga taong gumagamit ng salita ng Diyos. Itong Biblia, ginagamit nila na may daya.
May daya. So pwedeng gamitin ang Biblia dahil nung panahon pa ng apostol na si Pablo, even from the time of our Lord Jesus Christ, ginagamit ito ng kaaway na may daya. Kaya ang punto kung bakit mahalaga ang Bible interpretation, dahil maaaring sincere ka, sincero ka, na mag-aral ng salita ng Diyos, malaman ng katotohanan, pero nagagamit mo unknowingly, maaaring indirectly, hindi mo sinasadya na may daya pala. Yung iba, siyempre, sinasadya. Pagkaaway, sasadyain talaga nila. At marami ngayon, ginagamit talaga ito na may daya dahil gusto lang nila mapasunod yung Biblia ayon sa kanilang kinasanayan. For example, ang hilig talaga nila magbisyo. Okay? So, okay lang sa kanila yung bisyo kasabay ng pag-aaral ng Biblia. Okay lang sa kanila maging manglalasing. Sabi daw ika sa Biblia, uminom ka hindi tubig lamang, kundi gumamit ka rin kahit kaunting alak. Yun yung problema. Dina-justify o binibigyang katwiran yung hilig nila at gusto nilang pasunurin ng Biblia. Doon nagkakaproblema yon. Yun yung daya na tinatawag. Sabi naman ni Pedro, pansinin niyo po ito sa 2 Pedro 3:15. Babasahin po natin. Makikita ninyo sa inyong screen. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Nagaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Napansin niyo po yung babala ng apostol na si Pedro. Ang babala niya ay patungkol sa mga nagbabasa ng sulat ni Pablo. Hindi po rito sinisiraan ni Pedro yung sulat ng apostol na si Pablo. Ang binibigyan niya ng babala ay yung mga taong bumabasa ng sulat ng apostol na si Pablo. Na doon ika sa sulat ng apostol na Pablo, may mga bagay na mahirap unawain. Dahil mahirap unawain, ginagawa ng ibang nagbabasa, isinisinsay. Meaning minamali. Dahil hindi nila pinagtsatsaga ang unawain yung nakasulat doon. Ang magiging consequence ay ikapapahamak nila. Yes. Kapag po mali ang ating interpretation sa Biblia, magdadala po yan sa kapahamakan ng kaluluwa ng tao, bagamat sincero ka. Bagamat tapat ka marahil sa puso mo. Pero kinakailangan magpatuwid ka kung nakikita mo na yung mga evidences na mali nga ang pinapaniwalaan mo. Ganun kahalaga ang Bible interpretation. Dahil may gumagamit nito at ang gumagamit kaaway ng Panginoon. Okay? So ngayon, sa application po ng Bible, merong mga challenges yan Yung challenge ng Bible interpretation. Makikita natin dyan sa ating pong slides, doon sa 21, 21st slide, yung at least 5 punto na aking ibibigay. Yung time gap, yung space gap, yung customs, language, o writing gap. Ito po yung mga challenges. Hindi po ito basta-bastang problema. Pag hindi po tayo dadaan, ito po yung process ng interpretation, yung second step. The process, kasama dapat ito. Yung panahon, kasi tayo po separated ng ilang libong taon na. Sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, halos 2,000 taon na ang lumipas. So, meron tayong challenge dyan sa tinatawag na chronology o time gap. Meron din tayong challenge sa space or geography. Tinalakay natin sa unang episode yung mga witnesses na malapit or nandoon mismo sa geography or malapit o nandoon mismo sa panahon. So sa atin pong mga nabubuhay dito, 2,000 years ang agwat natin sa panahong naganap or more than 2,000 dahil ang binabanggit ko sa panahon lamang ng ating Panginoon, wala pa sa panahon ni Moses. Pag pinagsama mo lahat yon, mahigit 3,000 taon na ang lumipas. So, importante na alamin yung mga challenges na ito, yung time gap, yung chronology, yung kultura nila, yung customs, yung kanilang lengguwahe, Hebreo at Grego, yung kanilang writing style. Merong iba't ibang uri ng paraan ng pagsulat ang mga tao. Especially, ito pong Bible, since it is a unique book. It is divine and human.
So, i-consider natin sa ating interpretation na magbubuhos talaga ng time and effort para dumating tayo sa tinatawag na tamang conclusion. Sa guidance ng Holy Spirit, of course. Hindi sa ating talino tayo umaasa, kundi sa gabay ng Holy Spirit. At tandaan ninyo, ang Holy Spirit, hindi yan mag-iiba-iba ng turo. Yan ang dapat nating tandaan sa Bible interpretation. Kung ano ang tinuro ng Holy Spirit noon, of course, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, yun lamang ang ituturo ng Holy Spirit. Sabi yan sa aklat ni John, chapter 13. Binabanggit doon, na sa chapter 16, verse 13, na papatnubay lamang ang Holy Spirit doon sa mga tao. He will guide you into all the truth. Hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, yun lang ang kanyang sasabihin. Kanino narinig ng Holy Spirit yung kanyang sasabihin? Di sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Holy Spirit, siya yung another comforter. Siya yung alos parakletos na sinasabi ng Biblia. Kung ano yung preaching ni Jesus, kung ano yung truth na sinabi na ni Jesus, hindi babaguhin ng Holy Spirit. Bagamat, He will amplify the truth. Palalakasin niya yung katotohanan sa mga taong nakarinig ng turo ni Kristo. Kaya yun ang sinasabi natin, hindi siya mag-iiba-iba ng turo. Dangan lamang, dadaan talaga tayo sa proseso na titingnan, bago tayo magkaroon ng conclusion sa ating panahon, tingnan natin yung paraan ng pagkasulat noon, paano ang paraan ng pagsulat, ano yung mga panahong sinasabi yung ganong issue sa Biblia, saang lugar yon, ano ang kultura, ano yung lengguwahe, at yung writing style. Yun yung mga i-consider natin dyan sa punto ng tinatawag na interpretation. Okay? So ngayon, ang atin hong, bago natin sagutin yung ilang mga tanong kasi, gusto kong ipaintindi itong mga bagay na ito when it comes, of course, sa qualification ng pag-interpret ng Bible. Pagdating po sa qualification, siyempre, yung madalas nating binabanggit na rin, hindi natin maintindihan ang mga kahulugan ng Biblia maliban na ang taong ito ay regenerate. Ibig sabihin, binabago siya. Ha? Kasi sa Biblia, ang taong ayon sa laman, hindi talaga tumatanggap yan ng mga bagay ng Diyos ayon nga sa laman. Pag sinabing laman, sa context na binanggit natin, meaning yung kanyang understanding, yung kanyang concept, bagamat ang turing sa kanya ng mga tao sa mundo ay napakatalino. Ha? Ilang doctorate degree man ang tinapos mo, kung hindi ka napasa ilalim sa regeneration ng Holy Spirit, hindi ka makakarating sa katotohanan. Hindi pwedeng mangyayari yon. Sabi sa unang Korinto 2:14, babasahin ko po ang pinapaliwanag ko, ha. Ito ang sinasabi ng Bible. Unang Korinto 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa. Sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Dalawang bagay lang ang nagaganap ngayon na labanan pagdating sa understanding. Ha? Yung tao na ayon sa laman, nakabatay siya sa concept, isipan, pag-unawa ng sanglibutan, meaning horizontal. Pandito lang siya. Kung anong naintindihan ng tao, kung anong talinong alam ng tao, nakuha niya lahat yon. Panglaman lang yon. Ang taong ayon sa lamanika, hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Dahil para sa taong ayon sa laman, ang mga ito kamangmangan, hindi niya naunawa. Dahil ang mga yaon, sinisiyasat ayon sa Espiritu. Spiritually things, spiritually discern. Yun dapat ang maintindihan natin. Sa tao kasi, alam mo, matalino, mataas ang tinapos, pero kung hindi siya mapapasailalim sa gusto ng Espiritu, vertically speaking, hindi siya tatanggap ng turo ng Biblia. Example lang, bibigyan ko ng konting example. Bakit hanggang ngayon, perennial debate or long-time controversy pa rin ang usapin ng Trinity or two natures of Jesus Christ? Bakit may mga taong hindi naniniwala na ang isang Diyos ay binubuo ng tatlong persona? Bakit marami pa rin mga tao ngayon hindi naniniwala na si Jesus na isang persona, Diyos na nagkatawang tao? Bakit? Kasi iniisip nila, imposible na ang Diyos magkatawang tao. Imposible ika na sa isang person ay may sa isang being
ay may dalawang nature. Sa isang person, may dalawang nature, Diyos at tao. Imposible ika. Imposible ika na isang Diyos may tatlong persona. Bakit? Bagamat sila'y matatalino, bagamat sila'y matataas ang tinapos. Kasi nga, yun yung tinuturing ni Pablo, taong ayon sa laman. Horizontal understanding, horizontal wisdom ang kinukuha. Hindi tinatanggap yung turo ng Espiritu nila dahil ika yun, kamangmangan. Di ba yun ang sinasabi ng maraming hindi naniniwala sa kadyusan ni Kristo? Kamangmangan lang daw yan. Yun yung punto na isang example na tinatawag natin. O dadako tayo dyan sa pag-aaral sa puntong yan. Ano ho? Pangalawang punto na dapat nating makita sa qualification ng pag-aaral ng Biblia, maliban sa you should be a regenerate person. Pangalawa, higit sa regeneration ay yung reverence, yung paggalang. Meron kang interest sa Diyos, sa kanyang salita, para ang kahalagahan nito ay maiangkop mo ng tama. Paggalang, importante na ginagalang natin ito dahil unique book ito. Ginagalang natin. Pangatlo, maging mapanalanginin ka at maging humble ka. Hindi mayabang. Hindi umaasa sa iyong dunong. Maging mapanalanginin kasi yun ang magtuturo sa atin sa tunay na sinasabi ng Panginoon. Pang-apat, ito pong salita ng Diyos, itong Biblia ay dapat meron tayong, ang paglapit natin dito ay meron tayong willingness na sundin ito. Willingness to obey. Kasi ho, sabi sa Juan 7:17, kung ang sino man tao nag-iibig gumanap ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako ay nagsasalita na mula sa aking sarili. So, sinasabi na yon ng apostol na si Juan, meron ka dapat willingness to obey. Willing ka. Kaya nga ang question doon, sa John 7:17, hindi ang question ay, malalaman ba ng tao ang katotohanan? Hindi yun ang question eh. Ang question doon sa talata, are you willing to obey? Kasi kung ipinasya mo sa iyong puso na gusto mong sumunod sa Diyos, Diyos mismo ang magsasabi ng katotohanan iyon. Siya mismo ang gagawa ng paraan para maintindihan mo yung naririnig mo kung katotohanan o hindi. Kaya nga ang sabi doon, kung ang sino mang tao, walang exemption, kung ang sino man tao nag-iibig gumanap ng kalooban ng Diyos, certain, tiyak, makikilala niya ang turo. Kaya ang sabi doon, kung ang sino man tao nag-iibig, meaning willingness to obey. Yan yung qualification, isa sa qualifications para ma-interpret mo ang Biblia. Ipakilala nga sa iyo ng Diyos ang totoo. Tapos sasabihin mo naman, ay hindi totoo yan, imposible na ang isang Diyos may tatlong persona. Wala. Barado mo na eh. Panglima, always depend on the Holy Spirit. Dapat lagi tayong nakadepende sa banal na Espiritu because Bible alone interprets itself and the author of the Bible is none other than the Spirit of God. Remember, sa binasa natin sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat na kasulatan kinasihan ng Diyos. Sabi naman ni Pedro sa 2 Pedro 1:19 at 20 ay ang patungkol sa banal na Espiritu bilang author ng Scripture. Ang Espiritu na sinasabi ni Pablo na Diyos. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos. Nasabi naman ni Pedro, ang Espiritu Santo ang dahilan kung bakit naisulat. Ito babasahin natin ha. Itong 2 Pedro, ang kapitulo po ay 1, para maipakita din sa ating mga kaibigan yung binabanggit natin. 2 Pedro 1:20 at 21. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang nag-udyok, ang naggabay sa tao para maisulat itong kasulatan ay ang Espiritu Santo. At yan ang sinasabi ni Pablo na lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos. Kaya tinatawag natin yung Espiritu Santo, the third person of the Godhead. Although hindi yan ang topic natin, pero pinagpapauna na natin. Okay? Depend on the Holy Spirit.
And the role of the Holy Spirit in biblical interpretation, nabanggit ko na in John chapter 16 verse 13, He will guide you into all truth. Gagabayan kanya sa lahat ng katotohanan. Ha? Pag sinabing guide, to lead the way or guide along the way or road. Pinangako kasi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples ng Holy Spirit would clarify, magpapalinaw at magpa-amplify. Pag sinabing amplify, pinapalakas. Ha? Pinapalawak yung narinig mo. Lalong naging malinaw sa iyo. Yun ang gawain ng Holy Spirit. Okay? Ang gawain ng Holy Spirit, mga kaibigan, in interpretation does not mean that He gives some interpreters a hidden meaning. Ito ang problema eh. Ang tawag ho rito, allegorical approach of Bible interpretation. Ang word na allegory, ang kahulugan yan. Yung literal na nabasa mo ay binibigyan nila ng hidden meaning, mga nakatago ikang kahulugan. Sumula doon sa at face value sa binasa mo, papalitan nila ng meaning. May kahulugan daw yan. At ang gagawin nila, yung iniisip nilang kahulugan, yun ang magiging doktrina. Yung literal na nabasa, hindi ituturing na tama, kundi yung kahulugang nakatago. Yan ang tawag allegorical. Ang Holy Spirit ho, hindi nagbibigay ng allegory. That's why sa interpretation ng Bible, meron tinatawag na historical, grammatical approach, at ang isa, historical, critical approach. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Sa historical, grammatical approach, nakadepende ka dapat sa most obvious and simple meaning of the text. Kaya nga, ginamit ng Diyos ang grammar ng tao eh. Hindi ginamit ng Diyos yung grammar niya kasi pag grammar niya hindi natin maintindihan. Paano ka makarelate? Ba't ko nasabi yon? Diyos siya, grammar niya gagamitin sa tao. Para kang isang scientist magpapaliwanag sa sanggol na hindi pa nagsasalita. Ganun ang ibig nating para makarelate tayo. Kaya ginamit ng Diyos ang tao sa pagsulat ng Bible, grammar ng tao ang ginamit, although ang grammar ng tao faulty, ginamit niya yung faulty vehicles para maiparating ang katotohanan sa tao na maiintindihan ng kapwa-tao. Kaya hindi ka dapat gumagamit ng allegorical. Although ang allegorical approach, ginagamit na kasi yan ng mga Greek scholars, ng mga Griego mismo, at in-apply ng ilang mga scholars, ilang mga theologians sa loob ng Christianity sa Bible, which is mali. So, ang gawain ng banal na Espiritu sa pag-interpret ng Bible ay hindi nangangahulugang magbibigay ka ng hidden meaning. Example natin, doon sa nabasa sa Genesis na kinain ni Eva yung prutas na ipinagbawal ng Diyos. Alam niyo ang ginawa ng ibang nag-allegorize nun? Hindi daw totoo na prutas talaga yung kinain ni Eva. Ang kahulugan daw talaga nun, sa Eva daw, nakipagtalik sa demonyo. Yun. Yun yung allegorical. Yes, may ganung interpretation. Ang tawag doon, allegorical. So, hindi gumagawa sa ganung paraan ang banal na Espiritu. Pangatlo, ang banal na Espiritu ay hindi nagbibigay ng sudden intuitive flashes of insight into the meaning of Scripture. Yung hindi biglaan. Yung tipo bang, nagbasa ka ng Biblia, sabihin mo, ay, ito na ang kahulugan, naintindihan ko na. Hindi ganon. Ay, dumadaan sa proseso eh. Bakit ko nabanggit yon? Kasi yan po ang sabi sa 2 Pedro 1 at 19. Pakinggan nyo, babasahin natin ha. Napakahalaga ng puntong ito. 2 Pedro 1:19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng sa isang ilawang, lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ito ay patungkol sa salita ng propesiya. Ang gagawin ng taong nagbasa, nag-interpret ng word of prophecy, ay sundan mo lang yung liwanag na yon, na lumiliwanag sa isang dako ikang madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. Yung liwanag na yun na munti, dadako yun sa pagbubukang liwayway. Lumiwanag ng lumiwanag hanggang sa alin? Yung tala sa umaga.
ay di lalong naging malinaw. So ganun po, hindi intuitive ang pagbibigay ng understanding. Kaya nga dumadaan sa proseso. Unti-unti yan. Hindi sudden flashes na, uy, alam ko na agad. Walang pinagkaiba yun sa practical application. Pag tulog ka at nagising ka, biglang binuksan yung ilaw. Anong mangyayari sa'yo pag galing ka sa pagtulog, biglang binuksan ng ilaw, liwa-liwanag? Sakit sa mata. Unti-untiin mo yun hanggang sa umokay na. Yung mata mo doon sa liwanag na yung nakita, unti-unti, hindi agad bigla. Ganon din sa spiritual aspects. Yun yung punto na gusto nating iparating. Regarding sa gawain ng interpretation na ibinabigay ng banal na espiritu. Walang sudden, intuitive flashes. Pangapat, yung Biblia ay ibinigay sa lahat para maunawaan. Hindi lamang sa mga scholars. Ito ang problema sa iba ho ang understanding. Sa iba ho kasi, ang pwede lang mag-interpret daw ng Biblia yung kanilang mga ministro. Yung mga scholars daw, yung mga nakapag-aral lang. Yung mga common people daw, hindi naman talaga nakakaintindi. Mali. Ang Biblia ipinagkaloob ng Diyos sa lahat. Kaya nga sabi ni Kristo sa Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Hindi sinabi ni Kristong saliksikin lamang ng mga nakapag-aral at mga iskolar. Saliksikin lamang ng mga leader o mga ministro. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Lahat ay pwedeng magsaliksik at lahat pwedeng makaunawa ng Biblia. Yun yung punto natin. Ngayon, pinagpauna ko muna yung mga puntong yun, mga kaibigan, sa biblical interpretation or biblical hermeneutics, yung then and now. Yung mga tinatawag na challenges like time gap, yung chronology, dahil wala naman tayo dun sa panahon yun na sinabi yan. Hindi tayo mismo nakarinig. Wala din tayo dun sa lugar. Hindi nga tayo nakaapak dun sa lugar ng Palestina or Israel. So, kinoconsider yun sa Bible interpretation, yung custom o kultura. Ano pag sinabing kultura? Ayon sa Webster, ang kultura, it is the pattern of human behavior that includes thought, speech, actions, or artifacts. Pag sinabi palang kultura, pattern yan. Pattern kung paano mag-isip ang tao. At ang tao ay nag-iisip ayon sa kanyang kinamulatan o kinasanayang gawin, salitain. Yung paniniwala din pagdating sa relihiyon, yung kinamulatan niya. Kultura ang tawag dyan. Yung mga produktong ginagawa niya, part yan ng culture. It is a pattern of human behavior. Yan ang pag sinabing culture. Kaya sa ating culture ngayon sa panahon nating postmodern, tatalakayin din po natin yan. Kasi ang interpretation ng Bible ngayon, kadalasan, naaagaw ng kanilang preconceived idea dahil tayo'y nabuhay sa ating postmodern culture. Sa ating postmodern culture, nangyayari yung tinatawag na interpretation na nakabatay sa subjectivism. Sinabi subjectivism, nakabatay sa feelings, nakabatay sa damdamin, hindi nakabatay sa objective normal. Normal approach na gagamit ka ng evidence. Yan ang nangyayari sa marami. Para sa kanila, ang Bible, it's all about emotion. It's all about feelings. Tandaan ninyo, ang emotion, of course, nasa ating ginagamit yan. That's why, sa human brain ng tao, ito po yung pag-aaral mismo ng mga medical scientists. Ang human brain natin, of course, right brain, left brain, frontal lobe, occipital brain. Ang function, napakabuti ng Diyos kaya ginawa niya yan. Itong frontal lobe, dito lahat tinatanggap, lahat ng information na ating narinig, ating napanood, dito lahat papasok yan. At mayroong right brain and left brain. Ang right brain is all about emotion. Dreamy. Artistry. Pero pag left brain, nandyan yung analytical, rationally. Dito tinitimbang yung mga evidence. Yung mga pumasok na information. Hindi ang nangingibabaw ay ang ating right brain or puro emosyon. Pag emosyon lang, dadalhin kanyan sa kapahamakan. Yun ang ibig nating sabihin dun sa puntong yon. Dapat ang paganahin mo yung analytical part dahil ginawa yan ng Diyos na dapat mas lamang yung rationally, yung pag-iisip at ang rationally, ang analytics, nang gagaling yan sa mga available evidence na susuriin mo kung tama ba yung sinasabi, kung tama ba yung impormasyon na pumasok sa frontal lobe. Yun po yung function
ayon sa medical findings ng mga siyentipiko. Kaya nga dito sa pag-aaral sa Reasons of Faith, importante yon. Nag-gather tayo ng evidence kung ang atin bang conclusion sa biblical interpretation ay nakabatay lamang sa ating culture, sa pattern na ating kinasanayan, sa turo na ating kinagisnan, na sinasabi ng marami, dito ako nabuhay, sa turong ito, dito na rin ako mamamatay. Ay patay kang bata ka talaga. Pag ganyan ang iyong paniniwala, patay ka talaga. Dahil po, kahit sincero ka, kung ang daan na iyong dinadaanan ay patungo sa kapahamakan, hindi ang pagiging sincero mo ang magbibigay daan na ang daang patungo sa kapahamakan, gawin niya tama. Sa Biblia, dalawang uri ang daan. Ang makipot at maluwang. Yung makipot, kukunti ang dumadaan doon kasi hindi nila mahanap, wala silang tiyaga. Pero sa maluwag, daming dumadaan. Sabihin mo, nandito ka sa maluwag na daan, pero sincere ako naman nanamba ng Diyos. Yes, sincere ka, but it doesn't mean na makakarating ka sa buhay. Dahil ang daan nga na yan, patungo sa pagkapahamak. Yun ang ibig nating sabihin. So, gagamitin mo yung analytics. Okay? So, yun muna. Puputulin ko uli muna. Mahaba-haba itong usapin na ito sa biblical interpretation. Next episode, papasukin natin yon. Ngayon, bago yon, pasukin muna natin yung tanong. Kasi nakakahiya dito sa mga kaibigan natin na nagtatanong, Brother Mardem, no? At babasahin natin ito yung mga una. Ha? Ito ay galing kay sa atin pong sender na si John Paul Sabala. Good morning! Ang una niyang tanong, bakit po kaya hindi pinapakain ang karning baboy? Gayong wala po naman ito sa 10 utos or 10 commandments. Salamat po sa sagot at paliwanag. Ganda na tanong, although hindi pa natin topic, pero magandang tanong, sasagutin natin, no? Bakit daw hindi pinapakain ang karning baboy gayong wala naman ito sa 10 commandments? Ganito po kasi yan. Ang 10 commandments ay tinatawag natin na moral law. Ang moral law, sa ibang term, ang tawag doon, apodictic law. Yung narinig ninyong apodictic, it is a legal term. Pag sinabi po kasing apodictic law, it is a set or standard by example. Yan ang ibig sabihin ng apodictic. Dito maraming nagkakamali. Hinahanap nila sa 10 utos, saan dyan bawal magsyabu? Saan dyan bawal manigarilyo? Saan dyan bawal kumain ng baboy? Oh. Kasi nga, ang 10 utos, kumbaga sa konstitusyon ng isang bansa, yan yung kanilang pinakasaligang batas. Hindi mo lahat pwedeng mabasa dyan yung mga specific laws. Dahil nga yan is apodictic. It is a standard or set by example. Pag ang usapin ay tungkol sa kalusugan, babasahin mo ngayon sa tinatawag na health laws. Doon papasok yon. Yung batas pagdating sa kalusugan ng tao na binabanggit sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 11 at ang talata ay 7 na hindi pinapakain ng Diyos ang mga karumaldumal na hayop katulad ng baboy. Nakapaloob siya sa batas pagdating sa kalusugan. Tandaan nyo rin karagdagan. Ang mga Hudyo may tinatawag na 613 laws. 613 batas. Nakaisa-isa yun. Meron ako nun. 613 laws. Yung 613 laws o 613 batas, nakaspecified yun kung anong klaseng batas. May mga batas sila tungkol sa pagtrato sa Gentile. May mga batas sila tungkol sa pag-aasawa, sa divorce at tungkol sa pamilya. May mga batas sila patungkol sa mga Nazarites. May mga batas sila tungkol sa ritual purity and impurity. Tungkol doon sa hindi paghugas ng kamay, hindi pinag-uusapan ng hygiene. It is a law regarding sa purity and impurity. Yung madalas na pagkakamali doon sa Marcos 7 at sa Mateo 15 na ang ating mga alagad ng Panginoong Hesus ay kumain ng hindi naman naghugas ng kamay. Ang akala agad ng iba, ang konklusyon, baboy yun. Mali. Yun ay part ng 613 laws. Saka ko na-elaborate yun. So yun po yung sagot natin dito. Kaya wag nating hanapin yung pagbabawal ng Diyos sa kaya nga karumaldumal Hanapin natin doon sa kanyang category. Ganun yun. Maging yung mga ceremonial laws, may kanya-kanyang category yan. Okay? Sige po. Babasahin pa natin dito sa iba. Yung tanong. Galing kay Van Dwayne Tumulva. Wow. Good morning bro, Melvin. Tanong ko lang po,
kung sino nagsulat ng Apokripa at bakit hindi ito kinasihan ng Diyos. Yan, magandang tanong. Sinabing, sino ang nagsulat ng Apokripa at bakit hindi ito kinasihan? Kaya nga Apokripa. Ang kahulugan kasi yung mga hidden, mga nakatago ika. Sana tinago na lang nila. Kaya nga hindi kinasihan. Kaya hindi siya kasama sa tinatawag na canon ng Bible. Tandaan ninyo, ang Bible, Old and New Testament, na canon na yan. Ha? Ang Old Testament ay nung 90 AD. Tagal ng panahon. Na-canonize ang Old Testament sa Council of Jamnia. Ang Council of Jamnia, yan yung lugar sa Palestina na malapit sa Jaffa. Doon na-canonize ang Old Testament. Bakit kinanonize? Kasi may mga lumalabas na ng mga ganyan, mga apokripa. And then yung New Testament ay na-canonize noong 4th century sa Council of Carthage. Napakatagal na rin yon. So, kaya yun ang purpose para maiwasan na ang matanggap ay yung mga apokripa. Kaya hindi kinasihan ito. So, ang magandang tanong ni Brother Van Duyn ay sino ang sumulat nito? Ito, meron ho ako rito mga kasaysayan ng tungkol sa apokripa. Ito ho, isa-isahin natin. Yung descriptions ng mga books ng Old Testament apokripa. Example, itong Wisdom of Solomon na isulat ito ng later part ng 1st century BC. Tagal na rin pala. Itong Book of or Wisdom of Solomon daw. Ang nilalaman nito ay pagdidescribes daw ng mga benefits ng karunungan at kagalakan ng pamumuhay, ng matuwid na pamumuhay at yung pagpaparusa sa masasama. Ano pang libro ng Apokripa? Itong Sirach na naisulat din ito 180 BC. Yung Tobit 180 BC, yung Judith 150 BC. Yung Esdras, 2nd to 1st century BC. Yung 1st Maccabees, later part ng 2nd century. Yung Baruch, 2nd to 1st century BC. Epistle of Jeremiah, 3rd century BC. And so on and so forth, napakarami ito. So ito yung mga naglilitawang aklat na ikinaalarma nga, especially nung mga elders ng mga Hudyo, kasi kaya naalarma sila kasi yung mga sulat doon ay hindi naman talaga sulat na mula sa Panginoon. Ang element kaya nga na-canonize ang Bible, 39 books sa Old Testament, 27 books in the New Testament. Merong criteria yan. Ang unang criteria, yung libro ba na yan naglalaman ng Thus saith the Lord? Laging nandoon sa Bible, sa principle ng Biblia, nandoon lagi na sinabi ng Panginoon. Ganun yung mga writer ng Bible, at sinabi ng Panginoon. Pero doon sa mga nabanggit nating apokripa, yung ilan doon, walang ganong salita. Kaya, bagsak agad siya sa unang criteria. Pangalawa, dapat ang salita ng Diyos naglalaman ng prophecy. Yung mga apokripa, walang prophecy yan. Dapat, ang Biblia, ito'y tinatanggap sa community. Ang apokripa, hindi tinatanggap sa community yan. Kasi nga, kaduda-duda. Kaya, hindi kinasihan at hindi talaga kinilala na included po yan sa aklat ng Biblia, Brother Van Duyn. So yun po, kaya anon nga yung mga writers. Napansin nyo yun, may mga pangalan Jeremiah. Ipinangalan lang yun doon sa mga kilalang writer talaga ng Biblia. Pero ang author, hindi kilala. Kaya apokripa, mga hidden. Diba? So yun po yung sagot natin doon sa tanong na yun. Brother Marden, baka hindi ko mabasa yung iba ha. Ito ha. Ito. Okay, galing pa rin kay John Paul, no? Meron kasi tayong kapatid na nagtuturo sa may nagtuturo daw sa daycare center na teacher sa kanilang feeding program, yung pagpapakain ng mga bata, tapos may mga karning nahawakan siya sa pagpapakain ng mga bata. Ang tinutukoy niyang karne dito, na nahawa, siguro halo-halo na yung pagkain, may ipinahintulot ng Diyos, may baboy, so on and so forth. So, halo-halo na nahawakan. So, ang sagot natin dito, huwag nating gawin yun, yung halo-halo yung nahawakan. Kung ano lang dapat, yung itinuturing na pagkain ng Biblia, yun lang dapat tayo, yun lang ang hahawakan natin. Hindi yung mga hindi ipinapahintulot tapos ipapakain mo dun sa mga bata. Hindi dapat hindi natin gawin yon. Delikado po yun. Kaya iwasan natin yon. Payuhan na lang natin yon, Brother John Paul, na iwasan natin yung gawain yon. Kasi hindi tama. Sa panahon ng Israel, impurity din ho ang tawag doon. Kasi pinag-halo-halo yung pagkain at hindi
itinuturing na pagkain. Okay? Next na tanong galing kay Eric Karabot. Good morning uli. Medyo naguluhan lang po ako ng kaunti dito. At least kaunti. Di po ba sa Gawa 7:38 may binabanggit doon na may tinanggap na aral ang ating magulang doon sa bundok ng Sinai upang ibigay sa atin? Maliwanag po na 10 utos yang tinanggap nila dyan. Di ba sang-ayon sa Deuteronomio 31:18? Tapos yun pong pakikipagtipan ng Diyos sa Israel sa bundok ng Horeb na hindi po pinagtibay sa ating mga magulang. Di ba 10 utos din po ba yun? Ibig po bang sabihin ibigay ang 10 utos sa Horeb at Sinai? Ganito yan. Kapatid at kaibigan nagtanong, yung sinasabi sa Gawa 7:38 na mga aral ng Diyos na buhay na ibinigay kay Moses na upang ibigay din sa atin. Ang nagsasalita diyon ang Kristiyanong si Esteban. Kasama doon sa aral na yon ang 10 utos. Kasama din doon yung batas tungkol sa kalusugan. Hindi lang 10 utos doon. Kasama din doon yung mga civil laws, kung paano sila makitungo sa kanilang kapwa. Pagdating sa civil law, pertaining lang yun sa Israel. Ayon sa awit 147, pagdating sa kahatulan at palatuntunan, yung kahatulan regarding sa civil, kung paano sila makitungo sa kapwa-tao. It talks about the government of Israel as church and state during that time na ang nangunguna siyempre ang ating Panginoong Diyos. Kaya yun ang tawag doon. So, iba-ibang batas po yung binigay. Pero yung apodictic law, when it comes to moral laws, hindi po pwedeng mawala na hindi po maibigay sa mga tao hanggang sa huling panahon. Kasi apodictic set as standard by example. So, ang sinasabi rito ni Brother Eric, ibinigay ang 10 utos sa Horeb at Sinai, pareho lang yun. Yun, pinaliwanag ko na ng una kanina. Yung Hor kasi kabundukan yun. At yung Sinai, maraming bundok nga po yun. Hindi specific na isang bundok dahil Horeb. Kabundukan po yun sa lugar na yun. So, siguro wala naman ho dapat tayong pwedeng maguluhan sa isip. Lalo na kung tinatanong ano-anong mga kautusan, yun po ang ating sagot. Okay? Maliwanag po yun. Okay, follow up ka lang, Brother Eric, kung mayroon gusto ka pang i-follow up doon sa tinatanong mo kasi yun ang nakuha ko naman dyan sa tanong mo. Okay. Ito naman ay galing kay Jel Barutel. Good evening, Bro Melvin. Tanong ko lang po, anong kautusan po ba ang pinalitan ayon sa Hebreo 7:12? Maraming salamat po. Mahaba-habang usapin ito, pero sa tulong ng Panginoon, ipaliwanag natin sa mabilis na pamamaraan sapagkat meron na lamang daw tayong less than 10 minutes. Sabi dito sa Hebreo chapter 7 verse 12, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Okay? So, anong kautusan ang pinalitan dito? Maliwanag naman sa talata, wag na tayong umalis. Kautusan sa pagkasaserdote. Yun yung pinalitan. Dahil yan ang sinasabi, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan palitan naman ang kautusan. Di ang pinag-uusapang kautusan sa pagkasaserdote. Bakit? Ba't kailangan palitan ang kautusan sa pagkasaserdote? Kasi nga, ang pagkasaserdote ay galing lamang sa mga Levita. Si Kristo na yung ating dakilang saserdote. Si Kristo hindi naman galing sa Levita. Galing siya sa lahi ni Juda. So, paano mag-function o gumanap si Kristo bilang saserdote, hindi naman siya galing sa lahi ng mga Levita? Ay di ngayon, pinalitan yung kautusan sa pagkasaserdote para maging saserdote si Kristo o pari magpakailanman. Yun po ang pinag-uusapan. Huwag nating isama ang 10 utos dyan, gaya ng sinasabi ng ibang mga ngaral, dahil hindi po yun ang pinag-uusapan. Fallacy po ang tawag doon. Error pagdating sa interpretation. Yung wala dyan sa talata, isiniksik nila. Hindi po 10 utos ang pinalitan dyan. Maliwanag mula 12 patuloy ang issue dyan, kautusan sa pagkasaserdote, dahil si Kristo galing sa lahi ni Juda, paano siya maging saserdote? Ito po ang isang pamamaraan ng hermeneutics, the good hermeneutics. Isipin mo, siniksik nila yung ikapo, siniksik nila yung 10 utos, siniksik nila yung sabat. Ang tawag doon, exegesis. Kung ano yung nasa isip, yun ang nilagay sa talata. Dapat ang gawin natin, exegesis. Kung anong sinabi ng talata, extract natin. Hindi kung yung wala sa talata, yun ang isiniksik.
Ang raming pang pumapalakpak doon sa nagpapaliwanag na 10 utos ang pinalitan. Wala nga diyang 10 utos pinag-uusapan. Di ba? Maling hermeneutics yun. Kaya ngayon yung topic natin. Okay? Ilang minuto na lang mga kasama. 5 minutes. Bilis talaga ng oras. May tanong pa ho rito eh. Sige. Sige. Forward lang ako kayo ng forward. Sa 3rd episode natin, sagutin pa natin yan. Habol natin to. Galing kay Neil Momongan. Magandang umaga po bro, Melvin. Saan po mababasa sa banal na kasulatan na hindi sa pangalan kundi sa turo, aral, makikilala ang tunay na iglesia ng Diyos? Ay nasa Juan 7:17 yon. Na-recite ko na kanina yon. Kung ang sino man tao nag-iibig gumanap ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Doon makikilala, hindi sa pangalan. Kasi nga ang pangalan, sabi sa awit 139, talatay 20, gagamitin ng aking kaaway ang aking pangalan. Gagamitin yung pangalan ng Diyos ng kaaway sa walang kabuluhan. Yun din ang sinabi ni Kristo, Matthew chapter 24. Gagamitin ang aking pangalan, pangalang Kristo, at ililigaw ang marami. Very convenient to kasi, may pangalan kami ni Kristo. Iglesia kami ni Kristo. Iglesia kami ng Panginoon. Iglesia kami ni Yahweh. Nag-aagawan sila doon. Kaya nga, dami-daming pangalang magkakapareho halos sa Securities and Exchange Commission para lamang maagaw o magamit nila yung pangalan ng Diyos. Hindi po doon malalaman sa pangalan. Kaya nga gagamitin ng kaaway. Kaya dapat sa turo. Sa turo. Kung yung turo na yon ay galing sa Diyos, makikilala mo yun. Nasa Biblia yun Kasi yung kaaway gagamitin ng pangalan ng Diyos para maligaw ang marami. Okay? So yun po muna mga kaibigan na nanonood. So ang programang Reasons of Faith, sabi ko nga sa inyo, it is analytical format ng program po natin. Gusto nating idugtong ang susunod na episode after na matapos natin ang episode na ito. At syempre, pipilitan nating magamit yung pangatlong episode kasi nga po, itong Reasons of Faith ay kumbaga kaagapay din itong programang ito ng kapitulo-bersikulo. Ang kapitulo-bersikulo ay mag-e-airy ng mga bandang 2:00. So, titigil ho kami bago yung 2:00 kasi kasama din ho ako doon sa kapitulo-bersikulo. So, yan po ang ating hinahabol na maka-3rd episode ho tayo rito sa atin program para masubaybayan din natin ang programa ng kapitulo-bersikulo sa sunod na mga oras. Maya-maya ho. So, ngayon, ito mga kaibigan, ulitin ko muli. Ang Reasons of Faith Ministry ay tumatalakay ng mga usaping nakabatay sa ebidensya. It is analytical format ng program. Nakabatay tayo sa evidences na sinasabi mismo ng Biblia. Huwag tayo magdagdag, huwag tayo magbawas. Suriin natin yung mga ebidensya ang ating naririnig. Gamitin natin ang left brain. The analytical, rational principle na binigay ng Diyos sa atin para makarating tayo sa katotohanan. Kaya din tayo nagtataguyod ng ating Bible Institute para maiparating ng libre sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, ang katuroang tunay ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang ating hangarin, kaya nag-i-exist ang Reasons of Faith Media Ministry. It is an independent support ministry ng Seventh-day Adventist Church. Kami po ay nagtataguyod ng doktrina ng ating church at the same time, wala ho kaming bayad. Ganun po ang atin hong ginagawa sa programa pong ito bilang pagpaparating sa inyo ng katotohanan ng ating Panginoon. Okay, bago po tayo lubusang magtapos, tayo po muna ay magpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan na inyong ipinagkaloob sa amin ang oras upang mailahad ang mga inyong mga salita na magbibigay ng pag-asa at pagtutumibay sa pananampalataya ng amin hong mga kaibigan, ng amin hong mga kapatid. Patuloy na aming idinadalangin na pagpalain ng programang ito, patuloy itong mamayagpag at maiparating ang inyong nais at hindi ang nais ng sino man. Salamat Ama, na ang bendisyon ay patuloy na mararanasan namin at ng aming mga tagapanood at tagasubaybay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Ang programang Reasons of Faith ay pansamantala pong nagpapaalam. Sa kalooban ng ating Panginoon, sa ating third episode, ay inyo hong mapapanood at mapapakinggan ang ating programa sa pagtalakay at pagsagot ng inyong mga tanong. Sa pangalan po ng ating mga kasamahan at tumulong at nakaagapay natin, Sister Cha, Brother Mardem, Brother Wendell, ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.